O yun mga kabataan Airsoft, bale ito naman ang ipapakita ko sa inyo. Ito yung Kusaya Airgun natin na halos bago pa talaga. Kasi wala pang isang box ng bala yung nagamit natin dito. Wala pang 100 rounds ng pellet ang naiputok nito. Ganun siya kasariwa mga kabataan Airsoft. Pakita ko lang sa inyo dahil nga di natin nagagawa na review to kahit na noon pa natin planong gawa ng review. Ayan nga, meron nga siyang wood stock. Ayan. Tapos meron siyang stainless na receiver, long tank na stainless din, tsaka stainless na barrel. Pero ang loob ng barrel yan ay gawa sa brass o tanso. Meron din siyang stainless na silencer na nakakatulong para ma-reduce yung ingay na binibigay niya kapag pumuputok siya. At syempre meron din niyang stainless na trigger tsaka trigger guard. Ang scope na kinabit natin dyan ay BSA scope na 4 to 16 by 44. Ayan yung sukat niya, kaya kitang kita mo talaga yung target kahit malayo siya. Ang Kusaya Airgun nga pala natin ay isang 22 caliber na pellet. Ayan, ito ang bala niyan. Ayan o, ito ang bala ng mga airgun, yung pellet. Ngayon, pakita ko sa inyo kung ano nga ba itsura ng loob ng barrel nito. Ayan nga mga kabataan Airsoft, yung itsura ng loob ng barrel niya, gawa nga sa tanso yan, kaya hindi kinakalawang yan. Kaya kung matitiripan mong magtiksay o yung balang pang isda, pwedeng pwede to, hindi kinakalawangan yung loob. Tapos big tank na yan, ayan, nasa 20 to 30 na putok yung kailangan yan bago kang mag-refill ulit. Marami-rami kang putok na magagawa dyan sa laki ng tangke niya. At syempre, hammer type nga to yung Kusaya natin. Meron tatlong klase ng airgun Merong hammer type, merong bolt action, tsaka yung lever type. Ito, hammer type to. Mas madali nga makapaglagay ng pellet sa kanya. Meron siyang swing dito. Isuswipe mo lang yan, pakaliwa. Tapos lalagay mo na yung pellet doon sa kanyang chamber. Tapos dukak nga to, yung Kusaya natin ito. Ito yung unang kak niya, yan, unang kasa niya yan, ibig sabihin. Yan. Tapos meron siyang pangalawang kasa. Mas malakas pagka pangalawang kasa. Isasagad mo lang to yung hammer niya. Ayan, pang tukak niya na. Siyempre, mas malakas nga yung buga ng pellet niyan kasi mas malakas yung CO2 pressure na binibigay niya kasi mas malakas yung magiging palo ng hammer mo. At ang airgun nga ay karaniwang ginagamit natin para pang hunting ng makakain natin o ng pamuksa ng mga peste. Kasi nga, kaya nitong pumatay ng mga hayop. Pero wag naman sana. Kung ano yung babaril mo, kailangan kakainin mo din. Karaniwang ginagamit to, yung airgun na to, pang baril na isda o yung binabalahan nila ng tiksay para magamit mo siya pang isda. Ayun yung meron siyang parang dart na bala, tapos meron siyang tanse. Ayun yung isa sa purpose ng airgun. Tapos pinababaril din ng mga ibon. Ayan, pang hunting pwede yan. Karaniwan sa mga hinahunt ng mga hunter natin gamit ang airgun nila ay mga bato-bato. Kaya malaki yung pagkakaiba niya sa airsoft. Delikado rin to kasi nga 22 caliber yung sukat nito ng pellet nito. Kaya rin bumaon sa buto ng tao to. Lalo na kung medyo short distance lang. Papakita ko sa inyo mamaya kung ilang karton ba yung kayang tagusan ng 22 caliber pellet na to gamit yung airgun na to. Ito naman yung bala ng airsoft. Kung mapapansin nyo, plastic din to, yung bibis na yan. Tapos ito, tingga to. Yan. Kaya delikado rin talaga. So, paano ba yung mga kabataan Airsoft? I-test fire na natin para makakita nyo kung gaano nga ba kalakas itong airgun. Testing natin sa karton. Tingnan natin kung ilang karton yung tatagusan ng Kusaya airgun natin. O yan mga kabataan Airsoft, sa paglalagay naman ng pellet nya, yan 22 caliber pellet yan. Ito, slide mo lang yung kanyang swing. Tapos may butas dyan. Kasi nga, hammer type to yung Kusaya natin na to. Dito mo siya ilalagay. Yan. Pag nalagyan mo na ng pellet yan, ibalik mo na yung kanyang swing. Tukak to. Pagka sinabing tukak, hanggang dalawang kasa siya. Ito ang unang kasa niya. Yan. Ayan ang unang kasa niya. Mas mahina yung palo ng hammer niyan, kaya mas mahina yung labas ng pellet niya kapag sa unang stage ng cock niya. Ito naman yung kanyang second cock. Yan, mas malakas yan, mas malakas din yung pressure na ibibigay ng CO2. Kaya mas malakas yung buga ng pellet niyan. Ayan, testingin natin mga kabataan Airsoft. Napaka-snappy. Ayan, single cock lang yan. Yung ginamit natin. Ang lakas oh. Ito naman yung kanyang tukak. Ayan mga kabataan Airsoft, ito yung mga naging tama natin sa kanya. Ito yung una natin kanina nung di pa tayo nagbibideo. Ngayon pakita ko sa inyo kung ano ba yung resulta niya, no? Tignan nyo yung karton na to, napakakapal ng mga karton na to, diba? Tignan natin kung hanggang saan bumutas yung mga
tinira nating pellet. Ayan o. Butas. Butas. Tapos ayan, butas din. Butas pa rin. Butas pa rin. Ayan, sobrang lakas talaga pag ano. Kaya delikado rin to yung air gun. Hindi rin basta-basta dapat ginagamit kung saan-saan. Kasi nga kayang bumutas ayun yung pellet niya. Ayun, hanggang dito siya. Yun, bumaba na. Dito siya nag-stop mga kabataan Nersob sa may parting tape na to. Pero ayan binutas niya pa rin. Check pa nga natin yung kasunod. Binutas niya pa rin pala Ito pa ibang pellet natin, marirecover pa natin. Ayun, lumusot na. Bumutas pa rin siya dito sa may tape na to. Ayan butas pa rin siya. Butas pa rin, dami. Ayun, butas pa rin siya. Yun, butas pa rin. Ito yung pellet, mga kabataan Nersob. Kaya lang pumapailalim kaya di ko makakuha. Ayun, dito na siya nag-stop mga kabataan Nersob. Di niya na kinaya to yung katabi na karton. Ito, pakita ko sa inyo mga kabataan Nersob. Ito yung kapal ng karton na tinagusan nyo. Sobrang kapal, di ba? Tumagusto. Ito, dito natin dito yung entry wood niya, tapos dito siya nag-exit. Hanggang dito na siya maabot. Nasaan na yun? Yan, hanggang dito na siya maabot. Ang kapal sobrang kapal. Sa airsoft siguro hanggang dito lang yan. Kapag airsoft yung ginamit natin, hanggang dito lang. Yan, hanggang dito lang siguro tatama yan. Kahit na BSR10 yung gamitin natin. Kasi merong tape yan yung karton na to. Kaya hanggang dito lang siguro kung BSR10 yung gagamitin natin. Pero sa airgun, yan, dyan siya maabot. Yun. Meron nga tayo ditong external tank. Dito nanggagaling yung power ng airgun natin sa external tank na to. Ang laman nito ay carbon dioxide o CO2. Ngayon, para pumutok siya, kakargahan mo to yung kanyang tank sa baba ng kanyang barrel. Dito mo papadaanin yan. Tapos pagka meron ng CO2 yan, ayun na yung nagiging dahilan para pumutok to yung pellet natin. Ayan, bali pinapakargahan natin to sa mga CO2 tank refilling station dito sa iba't ibang lugar natin. Karaniwan to sa mga bawat barangay, hindi nawawalan ng refillan ng CO2. Dito sa amin, ang pakarga nito 100 pesos, isang puno na. Uubos na kayo ng halos 2 box ng pellet. Nasa 200 rounds na yan yung maubos nyo dito. Kaya mas mura to kumpara sa mga gas blowback airsoft natin. Kasi yung isang tangke ng gas blowback airsoft 370 yung presyo nun. Tapos 2,000 to 3,000 na bala lang ang inuubos. Pero syempre mas realistic yun. Ito. Pero mas powerful naman to, di ba? O yan mga kabataan Nersob, hanggang dito lang ang ating munting review dito sa ating Kusaya Airgun. Bali, ginawa nga lang natin ng short review kasi nga natitripan ng karamihan sa mga kabataan Nersob natin. Gusto nilang mapasa kanila to. Ngayon, para kahit paano may reference sila, kaya ginawa na natin ng video. Paano ba mga kabataan Nersob, maraming salamat sa munting panonood nyo dito sa ating short review sa Kusaya Airgun natin. Alright.